Hi guys, mga kanegosyo, kasi sa Ka-Familia, happy Sunday, have a blessed Sunday sa ating lahat. Guys, meron tayong pag-uusapan kasi late, meron tayong kaibigan, samahan natin, nalulungkot ako pag may ganun. Kasi ako bilang negosyante, gusto ko sa mga kaibigan ko, kakilala ko, na kung sila may negosyo, gusto ko maging successful. At hindi lang basta maging successful, maging established, maging matatag na long term, Kasi may mga iba na pag nakakakita, mga iba nga kamag-anak may mga negosyo kamag-anak nila, kaibigan nila. Bakit ba ito ay parang ayaw na ayaw umasense yung kaibigan, ayaw na ayaw umasense yung kamag-anak, pinsan, kung sino man, kakilala, parang nai-inggit. So guys, ako hindi tayo ganun. So guys, kapag may nakakausap ako ng mga negosyante na successful, tuwan-tuwa ako. Pag alam ko na big time, mahirap pagpayo sa kanila na dapat ganito, gawin mo, ganyan. Pero guys, kung tayo naman ay may mga nakakausap na mga bagong negosyante, mga bata pa na kita ko successful, alam nyo, nagbibigay ako ng suggestions, nagbibigay ako ng payo na gawin nyo ito. Dahil ako guys, may napakarami ko ng pinagdaanan na pwede kong sabihin na nag-boom yung business kong yon. Pero in the end, bumagsak din ulit. Marami akong mga pinasok ng negosyo na talagang akala ko ito na yung magpapayaman sa akin, then biglang hindi mangyayari. So guys, pag-usapan natin, yun nga, ituloy ko lang, meron akong kaibigan na ganun, big time, nakilala ko talaga siya, big time, kilala, marami kilala. Then mga sasakyan, maganda, yung buhay niya talagang millionaire natin. Nakakalungkot nga lang kasi yung mga negosyo niya nawala, nasarado, yung mga sasakyan niya ay nabenta from negosyante, naging empleyado, then yung asawa may sinubok na ibang negosyo. So sana guys, pinagpe-pray ko naman sila na yung kanilang bagong venture or yung bagong trabaho nila ay maging successful. Okay. So guys, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nakakakita kayo ng mga negosyante na boom, nag-boom, magandang negosyo, kita nyo talagang umaangat ang negosyo, nakita nyo yung pamumuhay nila, umaangat, nakakabili ng ganito, nagagawa nila ng ganito, nakakakain ng so nakakatulong. So then biglang na lang balitaan nyo na parang nasarado yung negosyo nila, o yung kanilang sasakyan ay nabatak, o yung hindi pinagbibili sila. So para sa akin, honestly, pinagdaanan ko yan, yung mga kilala ko, lalo na ako personally, pinagdaanan ko. Maaring noong nagsisimula ka pa lang, maraming hindi nagtiwala sa'yo, maraming ayaw sumuporta sa'yo, kung sino pa yung mga strangers sila tumutulong sa inyo, then umaangat ka, nandiyan na, medyo marami pinapansin ka ng mga kamag-anak mo, yung mga kakilala mo. Then nung big time ka, talagang invited ka lagi sa mga okasyon, pero yun nung dati hindi. And then nakakatulong ka sa kanila, nahingi sila ng pabor, tumutulong ka, ganyan-ganto. Then noong medyo bumababa ka na, wala ka nang malapitan, then nung bagsak ka na, nag-iba na sila sa'yo. So nakakalungkot. So guys, ano nga ba yung mga dahilan? Unang-una, kapag successful yung negosyo, lumalaki na ang negosyo, unang-una, the more na magfo-focus ka palagi, the more na talagang hands-on ka, alam mo yung nangyayari. Kasi ang nangyayari nga, ang common mistakes natin, boom na, malakas na yung negosyo. O medyo sa halip na before everyday ka pumupunta, minamalis mo, kinakausap mo, nagiging nangyari every other day na lang, or even minsan once a week na lang. Management, tanda natin, napakabilis magtayo ng negosyo. Kung may pera ka, bukas meron ka na. Nag-isip ka ngayon, pwede ka na mag-start ngayon. Pero pinakamahirap guys ay management. Number one, yung management, yung focus natin, yan yung common mistakes natin. Kaya yung ating naging successful na business ay babagsak. Number two, tanda natin, alam nyo, ang mga tao nating kukuhanin, dapat guys, ay mga mapapagkatiwalaan. It doesn't mean na hindi naman kinakailangan na kung pinsan mo, kamag-anak mo, kapatid mo, yun ang kukuhanin mo. Ilagay natin yung tamang tao sa negosyo natin na makakatulong. Huwag pakasobrang tiwala. Tanda natin, sabi ko nga palagi, yung mga Jollibee, yung ibang malalaking company, hindi naman nila kamag-anak yung manager doon, hindi naman nila kamag-anak yung matataas doon.
hindi nila kakilala yun or hindi nila kamag-anak. Pero yun yung napapunta doon kasi sila yung mga tamang tao. Yun yung padalwa. Okay? Yung patatlo, wag agad sobrang atat na kaagad na nag-boom yung restaurant. Oy, ako ay tinatamaan. Nag-boom yung isang restaurant, gusto ka agad makapag-branch out. Nag-boom yung milk tea, gusto ka agad makapag-branch out. Nag-boom yung yung isang pwesto, gusto ka agad kumuha ng malalaking pwesto ka agad, lumipat. Hinay-hinay lang. Kung halimbawa, 2 taon, 3 taon, okay, saka, 1 taon may saka, pero kung yung bago-bago pa lang, ilang buwan pa lang, or babago pa lang nakakapag-ipon. So guys, step by step, start small but dream big. Huwag agad sobra-sobra magmadali. Yan yung patatlo. Okay, yung pang-apat, palagi pagka tayo ay may negosyo sinimulan, guys, may negosyo tayong ginawa, alam naman natin na may gagaya. Alam naman natin na kung hindi man gumaya, may mga iba naman talaga tayong kakompetensya. Ngayon, dapat makikreate ka, innovation ang tawag. Para bang ang negosyo mo ay ganito, pero ano yung pwede mong kakaiba pa na pwedeng i-offer para maging angat ka doon sa kompetensya mo. Kung tawagin kinakailangan laging competitive ka. Kinakailangan iisip ka kung paano angat ang nangyari kasi minsan, okay, yung aking printing press ay ganito, sikat na. Yung aking patatakan ng damit is okay na. Kampante ka na. And then ngayon, yung mga kakompetensya mo talagang magagaling. Iniba nila, nag-advance sila, may mga binili silang material. Then natalo ka, babagsak yung iyong negosyo. Kaya napaka-importante na magiging stay competitive ka. Kinakailangan talaga bukas yung utak mo. Kanina nga kausap natin si Miss Faye, sabi ko, anak, gusto ko magkaroon ng PA. Yung PA ko gusto ko yung matalino, yung talagang advanced yung mag-isip. Para yung katulad ko, yung gusto ko talaga may nangyayari. Ayoko nang ako, guys, talaga pag meron akong pinapagawa, ayoko nang bukas isang linggo, gusto ko gawin na natin. Tsaka gusto ko, guys, kung matayos simulan, tatapusin. Hindi yung parang pahinay-hinay pa. Yun daw lang po muna ang may gagawa. Hindi. Ayoko. Gusto ko talaga. Kung may papagawa ako, gusto ko natatapos. Kung gusto ko may isipin tayo, i-execute natin. Gagawin natin. Yun yung kalimitan talaga. Yung 4. Number 5. Pag boom na yung business, nababago na yung lifestyle natin. Bibili ng mga mamahal na pagkain, pumupunta sa mga restaurant mamahalin, holiday, pupunta ng ibang bansa, pupunta ng malalayo, naiiwanan yung negosyo. Guys, napaka-importante, huwag magbuhay milyonaryo. So, sabi nga nila ano ba yun? Kung tingnan daw buhay milyonaryo, pero kung iisipin mo, yung mga taong simple lang ang tao na ang damit naman nila hindi naman kaganda, sila pa ang nabubuhay ng maayos. Guys, huwag sobrang namang luho. Huwag naman sobrang nag-birthday lang. Ay, meron niya ako kilala, guys. Sorry ha. Nag-birthday yung aso. Ipinag-party. Pinagpatay pa ng baboy. So, nakakalungkot na ayaw ko. Honestly, sa puso ko, ayaw ko na may mga negosyante na babagsak. Dahil ito po ay naranasan ko. So, then, pang-anim, boom na boom ang negosyo. Ito ang kalimitan ha. Boom na boom ang negosyo. Dating ang pera. Okay. Para sa akin, sa naranasan ko, gusto ko may investment kayo na ginagawa. Malakas ang negosyo. Investment kayo ng lupa. Hindi naman not necessarily kung ikakastok agad o bahay. Pero mas maganda kung yung lupa na hindi hinuhulugan. Parang 3 gigs, 4 gigs or nabili niyo yung lupa or may nabili kayong bahay o may nabili kayong something na tinatawag natin na investment. Kasi guys, ang palagi kong sinasabi, kaya gusto ko kayong mag-invest. Kasi guys, hindi natin mailalayo biglang may nangyari sa negosyo natin. Meron tayong pwedeng ibenta, pwede natin isanla. Ulitin ko, napaka-importante ng may mga bagay tayo na kung dito sa Batangas ay masisira, ika nga parang na nangyaring gano'n, may masisira, nagka-problema yung isang yung project mo or may nangyari doon, so additional funds meron tayong mapabata. Kasi yung iba ubos biyaya. Kung malakas ang negosyo, ang katwira naman, okay, araw-araw ay piyesta, araw-araw ay malakas ang bisko. No, imagine niyo nga yung putok ng bulkan, imagine niyo nga yung pandemic. So guys, ang payo ko sa inyo, ang 6,
dapat tayo ay may investment, may ibang pinaglagyan ng pera natin. Nandyan yung bangko, pwede rin, pero kung kayo ay, siyempre lagi rin naman emergency funds tayo, pero mas maganda kung halimbawa meron tayong lupa, meron tayong properties na nabili, na just in case nagkaroon ng problema ang negosyo natin, pwedeng matustusan, pwedeng makatulong. Okay? So yun yung aking pwedeng ang pang-7 na pinakamalaking pagkakamali ng mga negosyante, kaya bumabagsak. Okay? Kaya bumabagsak itong mga negosyanteng ito na boom, bili ng mga bagay na hindi naman kailangan, na hindi naman useful. Pera ng capital sa negosyo magagamit, bibili ng luho, bibili ng sasakyang mamahalin, bibili ng mga cellphone na mamahalin, bibili na kung ano-ano. Ang sabi nga, kung ikaw ay bibili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan, darating ang time na ibebenta mo ang mga bagay na kailangan mo. Uulitin ko. Sabi nila, kung bumibili ka ng mga bagay na mga hindi mo kailangan, okay? Darating ang time na yung mga kailangan mo, ibebenta mo. Okay, baligtad. So para sa akin guys, kung bibili tayo ng sasakyan, number 8, kung bibili tayo guys ng sasakyan, para sa akin, ang bilhin natin guys ay yung tinatawag natin na bago, yung mga bago. Wag yung mga luma. Kung talagang kung magagawa natin ng paraan na ang mabili natin ay bago. Kasi ang bago, pamatagalan, walang sira. Kung luma, ihanda mo ng sarili mo, yung bulsa mo, na may masisira yan, may gagawin tayo. May mga babayaran ako, nakaranas akong gumamit ng Mitsubishi Backstyle. Sabi ko dapat lagi minimum kang 5,000 to 10,000 sa bulsa mo. May masisira, may ganyan, ganito. Tatawag ka ng mekaniko, magta-tricycle ka, kakaunin mo, babayaran mo mahal, special. So para sa akin, maging smart sa pagbili ng sasakyan. At hindi lang sasakyan, sa lahat ng bagay natin bibilhin. Tandaan natin, kung luma, ay talagang kaya nga, siguro gamit na or used na, mas malaki ang chance na masira or may pagpahila. So guys, sana yung mga diniscuss natin ito ay makatulong sa inyo. Guys, sana mga negosyante na successful ngayon na nakakapanood ng video ito ay maging patuloy na successful. Kasi ayaw natin na may babagsak. Okay? So God bless. Sipag, tiyaga at tiwala palagi. Kung lumalaki na yung negosyo, dapat magbigay ka talaga ng mas effort pa, na mas focus para maging successful ka na mas matagal. God bless po. Kita-kits po sa susunod natin video. Bye-bye po.